So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miax Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 7, 2025 and our topic is all about komportable ka ba sa buhay mo or sa buhay. So, our concept is all about Jesus, the Son of Man. So, yung titulong Son of Man ay hindi lang basta tawag kay Jesus dahil ito ay isang pinakamakapangyarihang pahayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. So, sa Daniel chapter 7, verse 13 and 14, ang Son of Man ay isang makalangit na nilalang na binigyan ng kapangyarihan, kawalhatian, at isang kaharian na walang hanggan. Nang gamitin ito ni Jesus, is ipinakita niya na siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, ang itinakdang hari na magliligtas at maghahari magpakailanman. So, yung concept na ito is nagtuturo na ang plano ng Diyos ay naganap sa pamagitan ni Jesus, ang eternal King who rules both heaven and earth. So, our Bible readings for today is all about Daniel chapter 7, verse 13 and 14, ASND version. Pagkatapos, nakita ko ang parang tao na pinapaligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. So, ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagpabaksak ng kaharian niya. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, first teaching is the Son of Man is the Divine Messiah. So, si Jesus bilang Son of Man ay hindi lang tao dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. So, siya yung Messias na ipinangako mula sa noong unang panahon upang iligtas ang kanyang bayan. So, ang kanyang pagka-Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng nilikha. Second is the Son of Man is the eternal King. So, yung kaharian ng tao, ng anak ng tao, ay walang katapusan at hindi mawawasak. So, walang puwersa sa mundo o sa impyerno ang makakatalo sa kanyang paghahari. Dahil siya yung hari noon, ngayon, at magpakailanman. And last is the Son of Man rules on earth from heaven. So, kahit nasa langit siya, ang pamumuno ni Jesus ay aktibong gumagalaw sa mundo natin. So, wala siyang kailangang trono o palasyo para makapangyarihan. Pinamumunuan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is swear allegiance to our King in heaven. So, dapat nating buong puso at buhay na ipahayag na si Jesus ang ating tunay na hari. So, ang pagiging tapat sa kanya ay mas mataas kaysa pagiging tapat sa mundo o sariling kagustuhan. So, kapag si Jesus ang hari sa puso mo, is nagbabago yung paraan ng ating pamumuhay. Second is subdue earthly things for Jesus. So, lahat ng meron tayo, oras, talento, pera, oportunidad, ay dapat nating gamitin para sa kaharian ni Jesus. So, hindi tayo dapat alipihin ng mga bagay sa lupa, kundi tayo ang dapat gumamit ito para sa Diyos. So, kapag inuuna natin ng Diyos, nagkakaroon ng eternal purpose ang ginagawa natin. And lastly, sacrifice comfort for greater glory. So, hindi tayo tinawag para mabuhay ng puro ginhawa. So, minsan, kailangan nating bitawan yung comfort zone natin para sundin yung tawag ni Jesus. So, yung tunay na kawalhatian ay nakikita kapag handa tayong magsakripisyo para sa kanyang kaharian. So, ngayon dito na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, are you too comfortable in life? So, for me, yes, minsan, masyado tayo nasanay sa komportableng buhay. Kaya hindi tayo lumalago. So, kapag mas priority kasi natin ng convenience kaysa obedience, is nawawala yung passion natin para kay Jesus. So, ang tanong na, are you too comfortable in life? Para for me is para siyang paalala na baka sobrang komportable na tayo kaya hindi tayo sumusunod sa mga bagay na challenging pero maka-Diyos. So, yung pagiging komportable is hindi masama pero pwedeng maging hadlang kapag hinaharangan nito yung pagsunod natin kay Jesus. So, natutunan ko sa devotion na ito na si Jesus bilang Son of Man ay makapangyarihan, eternal, at tunay na hari. So, dahil dito is dapat convenience ang
dapat hindi convenience ang pinipili natin, kundi obedience sa Kanya. So, kung gusto ko pong mamuhay para sa Kanyang kaharian, kahit minsan mahirap, dahil siya ang ating Diyos at Hari. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ang tunay na Hari ng langit at lupa. Lord God, turuan mo po kami huwag maging alipin ng comfort, kundi matutong sumunod kahit mahirap. Lord God, palakasin po ninyo ang aking puso upang maging tapat sa iyo at gamitin ang buhay na ito para sa iyong harian. Ikaw ang aming hari at sa inyo namin isinusuko ang lahat. In Jesus' name, pray. Amen.